May kwento akong babasahin sa inyo mga kagantimpala at sana magustuhan nyo. Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pumunta si Doming sa lugar ng kanyang pinsan para magbakasyon. Gawa ng mga ilang araw pa lang ang dumaan nang maganap ang araw ng pagtatapos ng kanilang eskwela. Pagkarating niya sa lugar ng pinsan niya, medyo nanibago siya. Gawa ng walang signal at kuryente sa baryong iyon. Habang patuloy siya sa paglalakad, pansin niyang abalang-abala ang mga taong nakatira doon. Sa mga karning ibinibilad nila sa mainit na sikat ng araw. Bigla pa siyang napaduwal nang makaamoy siya ng mabaho. Amoy bulok na karne. Ngunit nagkunwari siyang parang walang naamoy. Sa isip-isip niya pa, bago lang siya sa lugar, baka anong isipin ng mga taong nakatira doon na masyado siyang maarte. Lubos naman siyang nagtaka gawa ng ang bawat dinaraanan niyang kubo may mga banga. Maya-maya pa, biglang may humawak sa kanang braso niya at nagwika ng, "Doming, kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita. Masaya ako't nakarating ka sa lugar na to." Wika ng pinsan niyang si Doy. Agad naman itong kinuha ang mga dala-dala niya na mga kagamitan. "Oy, Doy! Ikaw pala, ginulat mo ako ah. Doy, pansin ko lang, bakit may mga banga yung bawat bahay? Ano ang mga nakalagay sa mga yun?" "Huwag mo nang pansinin yun. Ano Doming, kumusta doon sa inyo?" "Pasensya ka na Doming ah. Medyo maninibago ka sa lugar na to." Wika ng pinsan niya. "Ayos lang Doy. Makita ko lang kayo na sa maayos na kalagayan. Masaya na ako." Sa patuloy nila na pag-uusap, biglang may napansin si Doming na isang matandang babae. Biglang nakaramdam ng kaba si Doming, gawa ng mabilis yung sumusunod sa kanila habang may hawak-hawak na tabak. Base sa paglalarawan niya, yung tabak na yun ang ginagamit na matanda sa pagtatadtad ng karne. Gawa ng puro dugo pa iyon. Nung malapit na nga iyon sa kanila, bigla namang tinapik ni Doming yung pinsan niya at sinabing, "Doy, may matandang sumusunod sa atin." Nang makita ito ng pinsan niya, agad naman siyang hinila nito at itinago sa kanyang likod habang nagwiwika ng, "Anong kailangan mo tanda?" Seryosong wika ni Doy. Wala naman Doy. Sino ba yung kasama mo? Mukhang bago lang siya sa baryo. Alam mo naman Doy, ang mga ginagawa natin sa mga taong nadadapo sa baryo." Wika nito habang nakangisi sa kanila. Bigla namang inilapit ni Doy ang mukha niya doon sa matanda at nagwika ng, "Huwag kang magkakamaling galawin ang pinsan ko tanda, kundi mapipilitan akong patulan ka." Sambit nitong nanggigigil doon sa matanda. Ang lakas naman ng loob mong sabihin niya Doy. Di mo pa siguro alam kung anong pinagsasabi mo. Maya-maya pa, bigla namang hinila si Doming ng pinsan niya
at mabilis silang naglakad. Doy, ano bang ibig sabihin ng aling yun? Wika ni Doming. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo, Doming. Pag uwi natin, nakakainis naman. Ako pa rin ang masusunod sa baryo na to, Doy. Pasigaw na wika sa kanila ng matanda. Agad naman itong nilingon ng pinsan niya at suminyas dito ng pangbabastos. Nung makarating na nga sila sa tahanan ng pinsan niya, pansin niyang nakatayo ang mga magulang nito sa labas ng pinto. O Doming, ang laki mo na. Siya nga pala Doming, si Kuya, ayos lang ba? Oo naman po, maski nga sila gusto pong sumama. Kaso walang mag-aalaga sa mga hayop namin na may iwan. Kung di nyo kasi na itatanong, may malapad na manukan sila Doming. Ganun ba? Sayang naman at matagal-tagal pa bago kami makadalaw sa inyo. Sa ngayon kasi, medyo may pinagkakaabalahan kami. Doy, ihanda mo na ang pagpapahingahan ng pinsan mo. Wika ng ina ni Doy. Siya nga pala Doy, may nasagap akong balita kanina. Sumunod ka na lang pagkatapos mo sa mga ginagawa mo. Sambit ng ama ni Doy. Sa pagsapit naman ng gabi, agad namang tinawag si Doming ng pinsan niya at kakain na. Doming, halika na, kain na tayo. May inihanda si ina para sa'yo. Nung nasa hapagkainan na sila, pansin niya na nandoon na ang ama at ina ni Doy. Agad naman siyang umupo, sabay subo sa pagkaing inihain ng ina ni Doy. Doming, pasensya ka na at medyo gabi na ang ating hapunan. Humanap pa kasi si Doy ng mauulam natin doon sa labas ng baryo. Ayos lang po yun. Pasensya na po kayo at di ako nakatulong sa paghahanda ng ating hapunan. Maya-maya pa, nilantakan na nga ni Doming ang pagkaing nakahain. Nang biglang napansin niya na parang walang asin yung sinabawang karne. Tanging linamnam lang ng karne ang nalalasahan niya. Isinawalang bahala niya na lamang iyon, gawa ng baka ganun talaga ang nakaugalian ng mga ito. At sa pagkukwentuhan nila, agad namang napatahimik ang mga ito nang mabanggit niya ang matandang nakasagutan ng pinsan niya. Alam mo Doming, ang matandang iyon ay kampo ng kadiliman. Nung kapanahunan kasi, madalas na pumunta dito sa baryo ang mga rebelde. Walang awang pinagpapatay ang mga tao dito. Kaya sa sobrang galit niya, inalay niya ang buhay niya sa demonyo. Nung una, ayos naman ang pamamahala niya. Kaya kami umanib sa kanya at tuluyang mga naging aswang. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, naging mapusok ito sa sariwang dugo at karne ng tao na palagi niyang hinahanap-hanap. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Doming nang marinig niya ito mula sa ama ni Doy. Di niya kasi lubos akalain na totoo nga ang lahat ng mga sinasabi ng kanyang pinsan. Nang lumalim na nga ang gabi, oras na ng tulugan,
Mahimbing na ang tulog ni Doming ng mga oras na yon. Nang biglang naalimpungatan siya. Nang may narinig siyang mga boses ng mga nilalang sa labas ng kanilang pamamahay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, pansin niyang wala na ang pinsan niyang katabi niya kaninang matulog. Base sa paglalarawan niya, sa mga tinig na nagmumula sa labas, animoy parang boses yun ng mga tigring nag-aaway. Nang dahan-dahan niya itong sinilip, biglang nanigas ang buo niyang katawan. Nang makita niyang nandoon ang buong pamilya ng pinsan niya, nakikipagdumugan sa mga nilalang. Base sa paglalarawan ni Doming, ang pinsan niya, kulay dilaw ang mga mata at punong-puno na maiitim na balahibo ang buo nitong katawan. May kasama itong dalawang malaking aso na nagbabaga ang mga mata. Sa isip-isip ni Doming, baka ito yung ama at ina ng pinsan niya. Kitang-kita kasi ni Doming kung papaano pagtulungan ng kamag-anak niya ang nilalang na nahahawig sa paniki na may malalapad na pakpak at may mahahabang sungay. Ayon kay Doming, tinanggal ng pinsan niya ang ulo ng nilalang na yon at saka kinain. Nung matapos na nga ang laban, biglang umamoy-amoy ang mga iyon sa hangin. Sabay lingon kung saan siya nakasilip. Kitang-kita ni Doming ang mga mata nitong nanlilisik habang nakatingin sa kinaroroonan niya. Agad naman siyang bumalik sa pagkakatulog. Kinaumagahan, pansin ng pinsan niyang nangingitim ang magkabilang ilalim ng mga mata niya. Sinyalis yun na di siya nakatulog ng buong magdamag. Nang biglang nagwika ito sa kanya ng, "Pasensya ka na, sumugod kasi dito yung matandang iyon kagabi. Kaya napilitan kaming lumaban. Gusto kanyang kunin, syempre umangal kami. Kaya yun, tuluyan nga siyang namaalam. Kaya ngayon, ako na ang pinuno ng baryo. Kaya sa susunod na pagbisita mo, Doming, isama mo na sila mami at daddy ha." Tumangulang naman si Doming nang marinig niya iyon at nagwika ng, "Salamat sa inyo, Doy. Ngayon naunawaan ko na. Kahit na ano pa ang mga nangyari sa inyo noon. Ang akin lang, mahal ko kayo bilang mga pamilya ko noon pa man." Kailanman di nabali ang mga pangako ko sa aking kapatid na kahit anong mangyari, poprotektahan namin ang bawat miyembro ng ating pamilya. Wika ng ama ni Doy. "Opo, maraming salamat po sa inyo. O siya, tama ng drama at kakain na tayo. O Doming, gulay muna ang sayo ngayon ha." Sabay tawanan ng mga ito. Sa mahigit isang linggo ni Doming sa baryo, kasama ang mga kamag-anak niya, naging masaya ang kanyang bakasyon. Ramdam niya kasi ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. At nang makauwi na nga siya, marami siyang mga natutunan sa lugar ng kanyang pinsan. Kahit dumaan na ang maraming buwan, balik eskwela na uli si Doming. Ngunit magkaganon man, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang kaisipan ang lahat ng mga nangyari sa lugar ng kanyang pinsan na pinamagatang bakasyon sa baryo.
So yun guys, magandang kwento. Sana magustuhan nyo. At sana masuportahan nyo pa ako sa susunod ko pang mga kwento. So yun lang mga kagantimpala. Maraming salamat.